lesson natin ngayong araw specifically ay sound or sound waves. Okay, ang idea is how do we describe, or ang question is how do we describe yung physics ng sound. And yung mathematics at saka yung concepts na involved ay hindi naman iba dun sa pinag-aralan natin before. Okay, kung naalala ninyo, when we are discussing waves, okay, specifically transverse transverse waves, di ba? So alam natin na may wave na nagta-travel in this direction. Okay? Yung direction na yan ay towards the positive x-axis. Okay? Pero yung particle ay nadi-displace. Okay? Ang movement ng particle ay up and down. Okay? At dinidescribe natin yung displacement ng particle na yan in terms of an equation, okay, which we write as A cosine kx minus omega t. Yung A ay yung amplitude nung pag-move or pag-oscillate ng particle. Yung K ay yung wave number which is related to the wavelength. At yung omega dito ay yung angular frequency which is also related to the period of the oscillation of the particle. Okay, meron din tayong tinatawag na longitudinal waves. In this way, yung motion nung wave is in the same direction as the displacement of the particle. Okay? Ngayon, although ganito yung motion ng particle pagdating sa longitudinal waves, ito pa rin yung gagamitin natin na notation. Sunod, y pa rin yung gagamitin natin na notation. Pero when we talk about longitudinal waves, itong y na to ay same direction as the direction of the wave. Okay? Para lang klaro. Kasi kailangan namang ilagay din natin dito na x kasi magkakaroon ng confusion dito. Okay? Confusing na nga kung y ang gagamitin, sabihin natin na ganito yung direction niya, pero I think it will be more confusing kung x yung ilalagay natin dito. Right? So just remember na for longitudinal waves, itong y na to represents a oscillatory motion in the same direction as the movement of the wave. Sunod? Okay. Well, actually, hindi naman yan magtatagal yung confusion yan kasi may iba tayong gagamitin na parameter, okay, pagdating sa sound. Okay? Ngayon, bakit ganyan ang motion ng sound? Kasi paano ba natin nire-represent ang sound? Sinabi natin na nire-represent natin yan in terms of longitudinal waves. Bakit longitudinal waves? Kasi ang nangyayari sa sound is merong regions of compressed air, okay? Tapos merong region dito sa gitna ng rarefied na air. At yung air particles dito ay nagmo-move sideways. Okay, left and right. Okay, in the same direction as the propagation of the sound wave. Okay, so yun yung description natin for sound wave, or how sound waves or how sound is transmitted, okay, through air. In today's lesson, i-discuss din natin kung paano natatransmit yung sound, not just through a gaseous medium, but also through liquid and through solid medium. Okay, alam natin na nagtatravel yung sound through solid. Okay, anong evidence na nagtatravel yung sound sa solids? Anong evidence? Ano yung everyday experience yun na masasabi nyo na well, yan. Isang example, di ba? Although nakabukas yung bintana, pero hindi naman lahat. Nakasara yung bintana in general, nagtatransmit pa rin yung sound through the glass. Right? Right? Okay. And yun nga, kung kayo, naghihintay kayo ng klase nyo sa labas, yung mga nagkaklase sa loob, naririnig yung ingay ninyo sa labas. Okay, which means na natatransmit din yung sound through the walls. Okay? Ang ano rin dito is that
if sound travels through a more dense medium, yung sound actually travels faster. So sound travels faster in water, and also sound travels faster through solid media. Okay, so pinakamabagal talaga pagdating sa air. Okay, pero wala naman tayong magawa doon, di ba? Wala nga namang magkwentuhan tayo sa ilalim ng tubig para lang bumilis yung pag-travel ng sound. Okay, medyo weird 'yon. Tignan. Okay, so yun yung idea dito. Okay, when we describe sound, we're actually describing first of all longitudinal waves, and then we're also going to describe kung gaano kabilis mag-travel yung sound. Okay? So, sinabi natin before na yung speed ng sound in air is 344 meters per second. Sinabi ko pa ito before? Hindi. Yes? Pero, this is at a temperature of 20 degrees Celsius. Okay? And, yung increase ng velocity ng sound is actually 0.6 meters per second per degrees Celsius. Okay? 0.6 meters per second per degrees Celsius. Okay, so matideduce nyo dito kung ano yung speed ng sound at freezing temperature, at saka kung ano yung speed ng sound pag mainit. Okay? Ayun. So makikita rin natin dito na mas mabagal yung speed ng sound pag lower temperature at pag higher temperature, mas mabilis yung speed ng sound. Okay? Kaya sa Manila, although, anong tawag dito? Ano bang temperature sa Manila? Mga 30 degrees? Diba? 30 degrees, between 30 degrees at 35 degrees. Or kahit hindi sa Manila, basta sa baba. Okay? Pag pumunta kayo ng Pangasinan, La Union, anong tawag dito? Nueva Ecija, lahat ng mga lugar na yun ay mas mainit relative sa Baguio. So doon, mas nagta-travel yung sound slightly faster. Although, hindi naman siya ganun ka-noticeable. Okay, yung velocity na to ay, of course, related din dito sa properties ng media. Okay, di-describe natin yan mamaya for gas, solid, at saka for gas, liquid, at saka solid. Okay, meron na tayong example before sa solid. Okay, halimbawa sa ropes o kaya sa strings. Sinabi natin na yung velocity na yan ay equal sa force divided by yung mass per unit length. Okay? Ngayon, i-generalize natin itong expression na to for solids. Okay? Questions? 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 Wala? Okay. So, yung... dapat pala hindi ko binura kanina. No? So, kanina, dinrawing ko rito na may mga regions of compressed air at saka regions of rarefacted na air. Okay? At yun yung rason kung bakit nag-travel yung sound waves. Okay? It would be better to describe, okay, and siguro less confusing, to describe yung motion ng particles, not in terms of their displacement, but in terms of yung pressure na ina-apply dito sa particles. Okay? Bakit pressure? Kasi essentially, ang ginagawa ng sound dito, so pag may sound na dumating dyan, yung ginagawa ng sound is nag-a-apply, or yung molecules ay nag-a-apply sila ng force sa isa't isa. Okay? Yung force na yon causes itong air dito to compress, at saka itong air dito to compress, and so on and so forth. Intindihan nyo? So, if we describe a force per unit area, it's actually pressure that causes yung compression nitong sound waves na ito. Okay, so, instead of using y of xt, okay, ang gagamitin na lang natin na parameter is
pressure as a function of x of t. Okay? Pareho pa rin naman yung equation or yung form, yung mathematical form, yun lang, may mga bago tayong parameters na i-include. Okay, so sin kx minus omega t, and nagbago siya naging sin siya, okay, imbis na cosine. Okay, bakit sin? Kasi for x equals 0, walang pressure, meaning na ito yung nire-represent natin na region na x equals 0. Okay, kasi dito sa region na to, ito yung rarefacted, nandiyan yung trough nung wave. Okay, tapos dito yung crest, and then andito yung trough, okay, and so on and so forth. Okay, so ito yung axis. Okay, yun yung x-axis. Naintindihan niyo? Okay, so ito yung nire-represent, ito pala ang nire-represent ng x equals 0. Hindi yan. Kasi yung x equals 0 ay walang displacement. Okay, walang pressure displacement. Teka, magulo na yata yung drawing. Okay? Anyway, basta yung x equals 0 represents itong point na ito dun sa wave. Okay, ngayon ano itong parameter na ito? Ang tawag dito is a bulk modulus. Okay, naalala niyo ba ito sa Physics 101? Diniscuss nito sa 101? Bulk modulus. Naalala niyo ba yung Young's modulus? Yes. After ng Young's modulus, masusunod doon ay bulk modulus. Kasi yung Young's modulus is for one-dimensional, anong tawag dito? Compression. Pero ang bulk modulus is for three-dimensional compression. Kung naalala niyo ang Young's modulus, okay, inversely proportional yan sa delta L over L. Okay, pero yung bulk modulus ay inversely proportional sa delta V over V. So, ang difference lang between the Young's modulus and the bulk's modulus is that this is one-dimensional and this is three-dimensional. Kaya siya tinawag na bulk modulus. So, kung maghahanap kayo later ng constants, diba? Solve kayo ng problem sets, maghahanap kayo ng constants for bulk modulus, hanapin niyo yan, not from this chapter, pero dun sa chapter that discusses yung concept na ito. Okay? Okay? Hindi ko lang maalala kung ano yung chapter number. In some cases, ibibigay naman sa inyo yung value. Of course, sa exam, ibibigay sa inyo yung value na yun unless na yan yung pinapahanap. Okay? So, yung K na to is the same, yung wave number, at saka yung A na to is yung amplitude ng wave. Although, kung titignan nyo to, ito na yung tunay na amplitude ng wave. Okay? So, B times K times A. Okay? So, itong B times K times A na to, yan yung maximum pressure, okay, na ine-exert, okay, dun sa air molecules, which means na dito sa region siya ine-exert. Okay, maximum na pressure. Okay, questions? Questions? Madali lang, di ba? Napalitan lang yung form pero exactly the same yung approach mathematically. Okay, discuss natin mag-discuss tayo ng dalawang examples. Okay, yung example sa book yung gagawin natin kasi mas magandang ma-discuss natin yan para maging familiar din kayo sa kung paano ginagamit yung mga parameters na yun. Okay, so yung susulat ko dito yung equation. So, P of xt equals sa B Ka times sin Kx minus omega t. Okay, so yung example 16-1, ang tanong is, or sinasabi is, in a sinusoidal wave of moderate loudness, tulad nung example na yon, okay, the maximum pressure variations are of the order 3.0 times 10 to the minus 2 Pascal. Okay, so ito yung maximum pressure na variation.
maximum pressure variation. So, ibig sabihin, ito yung Pmax. Okay? Okay. Above and below atmospheric pressure. Okay? So, ito yung maximum pressure with respect dun sa atmospheric pressure. In other words, kung magdodrawing tayo ng sine wave, yung zero level na ito ay hindi talaga zero level, kundi nagko-correspond sa atmosphere. Okay, so 1 atmosphere. Nalala nyo bang atmosphere in pascals? Kung ilan? Ilan? Hindi nyo na maalala? Okay, para mas madali nyo matandaan, magsimula kayo sa Physics 101. Ngayon, ang pinag-aaralan nyo ay Physics 103. Di ba? Tapos dagdagan nyo lang ng benching ko. Walang sense, pero madali nyo matatandaan. Okay? Okay. Yan yung conversion. 101,325. Wala kayong excuse para hindi tandaan yan, ha? Pagdating sa exam. Okay. Start sa 101, ngayon ay 103, tapos kung gusto nyo magsukli, benching ko. Diba? Para hindi kayo lugi. Okay. Kung ito ay 1 atmosphere, magdadagdag kayo ng 3 times 10 to the minus 2 pascals. Pag crest, pero pag trough, magbabawas kayo ng 3 times 10 to the minus 2 pascal. Masunod? Okay, yun yung sinasabi dun sa problem. Okay. By the way, this is at sea level. Pinag-aralan nyo sa Physics 101 na nagbabago yung pressure habang tumataas yung altitude, right? Right? Okay. At exponential yung dependence. So, find the corresponding maximum displacement, okay, if the frequency is 1,000 Hertz. Okay? Find the corresponding maximum displacement if the frequency is 1,000 Hertz. Okay? In other words, yung maximum displacement ng particle. So, ang hinahanap dito ay yung parameter na A. Okay? Displacement ng particle ang hinahanap. Hindi maximum pressure kasi given naman yung maximum pressure. In air, at normal atmospheric pressure, the end density, the speed of sound, okay, is 344 meters per second, and the bulk modulus is 1.42, okay, times 10 to the 4 pascals. 10 to the 5, hindi 10 to the 4. To the 5 pascals. Okay? Paano natin isi-solve to? First, alamin natin yung relation between these two. Ano yung relation? So, Pmax ay equal sa yung bulk modulus times yung wave number times yung displacement ng particle. Maximum displacement ng particle. Alam natin ito. Alam natin yung Pmax, of course. Ngayon yung K, paano natin makukuha yung K? Okay, alam natin na yung wave number ay equal sa 2 pi over lambda. Okay, and from V is equal to lambda F, alam din natin na pwede nating i-rewrite yung K as V, 2 pi F over V. Right? Right? So, makukuha natin yung K in that way. So, 2 pi okay, times 1,000 Hertz divided by 344 meters per second. Okay, 344 meters per second. So, anong value ng K? Okay, kung gagawin nyo yan by hand, 18.3 radians, radians per meter. Okay, madali na may compute yan. Diba? By hand, kayang-kaya niyan. Kayang-kaya? Kayang-kaya kung wala kayong calculator. Okay, tapos, yung amplitude ngayon ay madali na natin makukuha kasi alam na natin yung K.
So from this equation, okay, yung amplitude ay equals sa 1.2, times 10 to the minus 8 meters, or 12 nanometers. Okay? Ano, may questions? Yes. Ano yun? Ang hinahanap ay? Ito. Kasi, okay. Bakit mo tinanong yun? Kasi inisip mo kung i-add or i-subtract. Okay, ganito yan. Kung walang sound na nagta-travel, yung air particles yung hindi gumagalaw. Yung pressure na nararamdaman niya is atmospheric pressure. Naintindihan niyo? Hindi zero. Okay? So, pag dumaan na yung sound waves, magmo-move yung particles. Siyempre, yung amplitude niya, okay, is computed from Pmax, not including yung atmospheric pressure. Kasi nga, pag hindi gumagalaw yung particle, atmospheric pressure na siya. Naintindihan niyo? So, yung equilibrium, okay, is already at atmospheric pressure. Sunod? Okay, so ano pa? Questions pa? Sunod? Okay. So yan na yung pinakamadaling problem na ma-encounter ninyo. At tignan nyo, ano yung ibig sabihin ng 12 nanometers? Na-imagine nyo ba ang 12 nanometers? Kung gaano kaliit yon? Yung 12 nanometers, kung gaano kaliit. Alam nyo kung gaano kapal yung hair ninyo? Isang hair strand. Gaano kakapal yan? It's about, hindi niya alam. It's about 10 to 100 microns. Or, kung gusto nyo, 0.1 millimeter. Alam nyo kung gaano kapal ang 1 millimeter, di ba? Sa ruler. Di ba? Yung pinakamaliit na grade doon is 1 millimeter. 1/10 nun or 1 over 100 nun, yun yung ganong kanipis yung buhok ninyo. Yung buhok nyo, i-divide nyo by 1,000, edi meron na kayong 10 nanometers. Okay. Yun yung value na to, yun yung amplitude. So yung air molecules, ganun lang kaliit yung minumove niya. Okay? Pag nagta-travel yung sound. Okay? So yun, syempre, obviously, hindi niya naman talaga manonotice yun. Okay? Pag nag-travel yung sound. Okay, questions? Yes? Kailan gagamitin yung conversion? Well, ang 101,325 Pascal is SI unit. Yan yung standard na unit. Okay, so, kung gagawa kayo ng calculations, di ba kailangan i-convert nyo lahat into SI units. Okay, and then saka nyo ibalik dun sa unit na pinapahanap. Okay? Anyway, mas madali naman kasi tandaan yung 1 atmosphere, di ba? Diba? Kasi 1 atmosphere lang siya. Pero, pagdating sa calculations, yung SI units parati yung gagamitin. Okay, ano pa? Ano pa? Okay. Nag-bio na ba kayo? Meron ba kayong, yung math, meron ba kayong GE na bio? Bio 10? Anong pinag-aaral ba sa bio 10? Ha? Genetics? Genetics? Walang anatomy? Saan yung anatomy? Zoo yata yun. PE1? Sino nagsabi yung PE1? Iba yata ang pinag-aaralan. Okay, ngayon, bakit ko tinatanong ang ano? Pero syempre, nung high school kayo, nag-anatomy kayo, di ba? Tama ba? Biology? Ginawa niyo ba yun? Alam niyo ba kung ano itsura ng human ear? Ha?
Sa loob, ha? Sa loob. Siyempre, alam niyo itsura sa labas. Pero pag sa loob, anong components ng human ear? Anong parts? O yung pinakaalam ninyo, ano yung nagre-receive ng sound? Eardrum. Di ba? Okay. Ano pa? Ear canal. Kasi doon nagtatravel yung... Ayan, meron ka ng kodigo. Meron na kayong kodigo dyan? O, ano pa? So, middle ear, yung cartilage, yung mga bones. Okay, tapos... di ba? Hammer. Nalala nyo ba yung mga ano na yun? Anvil, stirrup, and so on and so forth. And then yung cochlea. Yan, nalala nyo ba yung mga words na yun? Sa nung high school? Okay. So, syempre yung sound magta-travel sa ear canal. Okay? Okay, so, and then tatama siya dun sa eardrum. And since pressure dependent yung sound, or pressure causing yung sound, yung pressure na yun ay mararamdaman ng eardrum. At yung eardrum na yun ay magbabibrate accordingly. Right? Kasi nag-a-apply na ng pressure dun sa eardrum. And may imagine nyo kung gaano kaliit yung pressure. Kasi sinabi natin dito, it's 10 to the, yung medium na noise is ilang pascals? 3 times 10 to the minus 2 pascals lang. Okay? It's 6 orders of magnitude less than yung atmospheric pressure. 6 or 7 orders of magnitude less dun sa atmospheric pressure. Diba? So, ganun ka-sensitive yung tenga natin. Okay? Kaya pag umakit kayo ng Baguio, ramdam na ramdam nyo yung pagbago dun sa pressure with your ear. Right? Kasi yung pag-akit ng Baguio is 20% decrease sa pressure. Diba? Kung naalala nyo yung Physics 101 ninyo, 20% 20% yung tawag dito, yung decrease ng pressure from Manila paakyat ng Baguio. Itong pinag-uusapan natin dito, wala pang 0.1%. Diba? 10 to the minus 2 compared sa 10 to the 5. Okay? So, ganun ka-sensitive yung eardrum. So, when a sound wave enters the ear, it sets the eardrum into oscillation, which in turn causes oscillation of the 3 tiny bones in the middle ear called the ossicles. Okay, yung tiny bones na yun ay yung hammer, anvil, at saka stirrup. Okay, nandiyan naman yan sa reference ninyo. Okay, so this oscillation is finally transmitted to the fluid-filled inner ear. Okay, the motion of the fluid disturbs hair cells within the ear, okay, which transmits nerve impulses to the brain with the information that the sound is present. Buti pa, kita ko na lang. Yeah. Okay. Okay, so yun yung tenga. Okay, so anong nangyayari? Konting biology muna. Magta-travel yung sound waves dito. Tatama siya sa eardrum. Okay? Pag nag-vibrate yung eardrum, yung walls ng eardrum, itatransmit niya yung sound dito sa tatlong bones, yung ossicles. Okay, yung hammer, anvil, tsaka stirrup. So kung gusto nyo maging mas scientific para cool yung dating, hindi ko mabasa. Incus, malus, at saka stapes. Okay, yan. Para pag nag-uusap kayo later, di ba, sa jeep, or naglalakad kayo pa uwi sa Enghill, di ba, tapos yan ang pinag-uusapan ninyo, di ba, ang cool ng dating. Okay, so, nag-vibrate as a result yung tatlong bone structures na yan. Ngayon, ang sinasabi is, pansin nyo na mayroong bilog dito. Actually, dalawang bilog yan na perpendicular sa isa't isa. Okay, at fluid filled yan. Tapos may mga buhok yan sa loob. Okay? May maliliit na buhok. So may imagine nyo, di ba, may tube kayo, tapos may mga maliliit na buhok dun sa loob ng tube. Pag nag-move yung fluid, syempre mag-move din yung hair.
Okay? Yung hair na yun yung nakakabit din sa mga nerve impulses. So sila yung nagre-receive ng signal na merong movement at saka na merong vibration sa dumarating. Okay, so yun yung nangyayari dyan. Okay, so medyo complex pero imagine niyo lahat yan ay nangyayari within less than a second. Okay? Otherwise, madidinig nyo or mauna nyo makikita yung bibig ko na nagsasalita in relation dun sa sound na naririnig niyo. Right? Parang pirated na DVD. Tama? So, yun yung mangyayari o yun yung nangyayari pag nakaka-receive kayo ng sound waves. Okay, so, which transmits nerve impulses to the brain with the information that a sound is present. The moving part of the eardrum has an area of about 43 square millimeters. Okay? And the area of the stapes, the smallest of the ossicles where it connects to the inner ear, is about 3.2 square millimeters. Okay, for the sound in example 16.1, determine the pressure amplitude, the displacement amplitude of the wave in the fluid of the and the displacement amplitude of the wave in the fluid of the inner ear. The speed of sound in this fluid is 1,500 meters per second. Okay, so approximately 4.5 times faster yung sound dun sa fluid na nasa loob ng tenga. Okay, which is actually better kasi nga mas mapoprocess natin yung signals much faster. Okay? So okay. Hindi na dito in-include yung mass, no? Although binanggit niya rito yung mass. Okay, hindi naman natin kailangang isama yung mass kasi hindi naman siya nagpa-participate sa conduction ng sound. Okay, ang include lang natin ay yung fluids at saka yung ano. Okay, so paano natin i-solve to? Determine the pressure amplitude at saka the displacement amplitude of the wave in the fluid of the inner ear. So ano sa tingin niyo? So anong pinapahanap? Anong parameter muna ang pinapahanap? Okay, hindi na air yung dinidiscuss natin dito, no? Ang dinidiscuss natin dito ay yung eardrum na. Right? 'Di ba? Kasi once na tumama na yung sound dun sa eardrum, merong nararamdaman na force yung eardrum na yun. Siyempre meron din corresponding na pressure. Tama? Okay, so ano yung pressure na nararamdaman ng eardrum? Okay, yun yung tinatanong. Hindi ng eardrum, ng stapes pala, sorry. Okay, so, saan na yung aking... So, ito yung eardrum. Sana hindi ganyan kasira yung eardrum, no? Yan yung eardrum. Ang area niya is 44 square millimeter. Tapos, somewhere here, connected yung stapes at yung cross-sectional area ng stapes ay ilan? 3.2 square millimeter. Tama? Okay, ang nararamdamang pressure ng eardrum ay, according to sa previous example, 3.2 times 10 to the minus 2 Pascal. So, yan yung Pmax. Ano ngayon yung pressure pagdating dito sa stapes? Obviously, merong change in area. Tama? Okay. Of course, yung force is the same. Yung force na ina-exert ng eardrum dun sa stapes ay pareho lang. Yung natatransmit na force. Tanong ka? Bakit pareho lang yung force? Anong law ang nagsasabi na pareho yung force? Newton's third law of motion. Okay? Action, reaction. So, constant yung force, which means na yung pressure, okay, ang nagpapalit o nagbabago between the two. Tama?
Tama? So kung naalala nyo, ang pressure is force per unit area, which means na ang force is equal to P times A. So this is a constant. So ibig sabihin, pwede natin ma-solve yung pressure. So P1 A1 is equal to P2 A2. Kung hinahanap natin yung pressure sa stapes, ito yung pressure sa stapes, then P2 is equal to P1 A1 over A2. So 3.2 times 10 to the minus 2 pascals times, ano yung A1? 44 millimeters squared divided by 3.2 square millimeter. So anong P2 dito? Ano yung P2? 0.40 pascals. Okay, magka-cancel lang naman to eh. 3.2, 3.2. Diba? Tapos yun yung, ay bakit 3.2 to? 3.2 ba to? 3.0? 3.0. Okay, so magiging 0.40 pascals. Sunod. So, ganyan kalaki yung pressure na nararamdaman ng, anong tawag dito? Ng, ano yan? Ano? Sorry, matanda na ako eh. Stapes. Okay? So, next. The displacement amplitude of the wave of the fluid in the inner ear. So, anong displacement amplitude? Okay, nung wave dun sa inner ear. So, in other words, Pmax, okay, na ngayon ay alam natin na 0.4 pascals, okay, ay equal sa B times K times A. Okay, yon ang magandang tanong. Ano yung B? Obviously, hindi na siya air. So, iba na yung value niya. Right? So, ang gagawin nyo, hanapin nyo yan sa table. Okay, it's mostly water. Okay, hindi naman ganun kakadiri yung loob ng eardrum. Okay, at yung value ng B, sandali ang value ng B ay 2.18 times 10 to the 9 pascals. Okay, 2.18 times 10 to the 9 pascals. Okay, ngayon, ang K is 2 pi over lambda. Okay, alam natin na ito ay equal sa 2 pi F over V. Okay, galing dun sa previous na problem. So, 2 pi times 1,000 hertz divided by 1,500 meters per second. Kasi ganyan nakabilis nagta-travel yung sound sa loob ng tubes. Okay, so ang value ng K dito ay 4.2 radians per meter. So ang corresponding na amplitude, okay, ay equal ngayon sa Pmax over Bk. So 0.40 pascals divided by 2.18 times 10 to the 9 pascals times, ano na to? Ang K is 4.2 radians per meter. So, yan yung A. So, equal ngayon to sa 4.4 times 10 to the minus 11 meters. Okay? Or 0.44 okay, times 10 to the minus 10 meters. Or kung gusto nyong maging nerd talaga yung ang gamitin yung unit ay angstrom. Angstrom.
Hindi nyo pa, first time nyo pong marinig to? 10 to the minus 10 meters ay equal sa isang angstrom. Actually, ang pronunciation nito is parang AW o. So, tapos yung O na may dalawang tuldok, ang pronunciation niya ay OE. So, Ångström. Diba? Marunong na kayo ng foreign ano? Okay. Si Ångström ay isang Swedish na tawag dito, na physicist. Okay? Ångström mo naman. Pwede nyo sabihin nyo pag nag-weights yung kaibigan nyo, di ba? Ångström nyo naman. Questions? Questions? Okay, ngayon may meron akong similar na question. Di syempre galing kayo Manila tapos anong tawag dito? Aakyat kayo ng Baguio, right? Sabi natin kanina, pag umakyat kayo ng Baguio, magkakaroon ng decrease in pressure by 20%. Okay, ano ngayon yung corresponding na pressure na nararamdaman ng states? Okay, from a 20% decrease. Naintindihan niyo yung tanong? Kanina, dito sa example na to, 3.30 times 10 to the minus 2 pascals lang. Pero ngayon, it's 20%. So, how much pressure yung nararamdaman ng pressure change yung nararamdaman ng eardrum? Okay? So, sagutan niyo yan. Madali lang naman yan kasi same equations lang naman. Okay, sagutan niyo yan during the break. Tapos, pagdating ng break, i-discuss lang natin yung answer. Okay, questions? Wala?